Praise God. Hallelujah. Puri ka, O Diyos. Yes, God. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, kung karangalan
ang lahat ng bagay ay dinigit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Sinasabi mo, Jesus,
Glory to God, Lord to God, in the name of Jesus. By the power of the Holy Spirit, oh God. By the power of your words, hallelujah. Oh God, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, we believe po, Panginoon, there's power and praise, Panginoon, Lord. Hallelujah. Oh God, you inhabit the praises of your people in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, sa mga sadaling ito po, Panginoon, in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. We give you praise, oh God, we give you honor in the name of Jesus, hallelujah, hallelujah, amen and amen. Puri ng Panginoon sa ating pong pagpatuloy po, kung mayroon pong mga prayer request po sa ating pong Panginoon, ating pong bigyan ng daan. Is there any prayer request before we proceed? Wala na pong prayer request. So, puri ng Panginoon, tayo pong magbabasa ng salita ng Panginoon. Our topic today is about the pair of balances o ang timbangan po. Ang matuwid na timbangan ng karapat-dapat sa Panginoon, ang timbangan na magkapantay na hindi po lumalamang o nanglalamang. So, ang sabi po sa banal na kasulatan, sa Revelation 6 verse 5, when he had opened the third seal, nung binuksan niya ang pangatlong silyo, I heard the third beast say at narinig ang tinig mula sa halimaw, come and see. At ito ay lumapit tayo o lumapit kayo at tingnan ninyo. And I beheld that narito a black horse, at narito mayroong itim na kabayo. And he that sat on him had a pair of balances in his hand. Ang nakaupo sa kabayo ay mayroong daladalang timbangan sa kaniyang kamay. So tayo po manalangin po sa Panginoon. Mapagpalang Ama at makapangyarihan sa lahat. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magbindisyon po, Panginoon Lord. O God, hallelujah, sa bawat isa na rito po, Panginoon. Bless niyo po, Panginoon, ang iyong mga anak na rito nagpupuri sa iyo. O God, you inhabits the praise of your people. Ikaw na sa pagpupuri ng iyong mga anak. Ayon po sa Psalms 22 verse 3. Naniniwala kami po, Panginoon. You are there, Panginoon, to provide everyone according to Philippians 4:19. But my God supply all my needs according to your riches in glory by my Christ Jesus, O Lord. Kaya sa mga sandaling ito po, Panginoon, naniwala kami po, Panginoon. O God, hallelujah, hallelujah, na ikaw magtutusto sa mga pangailangan ng bawat isa, kagalingan, kalakasan at himala po, Panginoon, kalusugan mula sa iyo, protection mula sa iyo po, Panginoon, Lord. Sapagkat ikaw nagsabi, Panginoon, ask and it shall be given, seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. O God, ang humihingi at makasumpong, Panginoon. At mahanap at makakita po, Panginoon Lord. Ang kumakatok at ikaw makabubuksan po, Panginoon Lord. Salamat po, Panginoon. Ikaw nagbukas, Panginoon. Your door is open always to those who are righteous in the sight of thee. Ang iyong pintuan ng kalangitan, Panginoon, lagi bukas sa mga matuwid sa iyo, Panginoon. O God, hallelujah, hallelujah. For the prayer of the righteous man availeth much, sa Panginoon, ang panalangin ng matuwid ay mabisa at maningas sa iyo po, Panginoon, sa James chapter, Panginoon. O God, 6, Panginoon, chapter 5, verse 16, salamat po, Panginoon, Lord. Bless everyone, Panginoon, na naman sa kabalad lang aming pong tinatalian sinasawa in Jesus' name. Let your Shekinah glory dwell upon this place, Panginoon, na ng iyong banal Espiritu Santo, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah! So we worship the Lord, amen! Hallelujah! 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 And heaven, the highest form of worship is hallelujah! Even this earth is hallelujah! Even the heaven is hallelujah! There is no other language, hallelujah! Oh God, that we worship God is hallelujah! Means the highest form of worship, hallelujah! Amen! Amen and amen and amen and amen and amen! Purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon, glory to God! Glory to God, amen! Purihin ang Panginoon, makaupo na tayo, praise God! At alam natin niya, kapag tayo ay nagpupuri sa Panginoon, ang Diyos po ay nananahan po sa Kanya. Sabi sa Psalms 22 verse 3. So,
Kung tayo po magsamba sa ating Panginoon, kailangan natin purihin natin ang Panginoon. We are not here to entertain our fleshly desire. We are here, mga kapatid, to worship God. Ay marami pong pupunta sa diskuhan, sa sabungan, sa sinihan, na entertain ang kanyang fleshly desire. Naririto po tayo upang purihin natin ang Panginoon, sambahin natin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Amen ba? For God inhabits the praises of His people. If your response to worship to God, hallelujah, kapag kayo tumugon sa pagsasamba sa Panginoon, mananahan siya po sa atin, magpapagaling siya po sa atin, magpapalakas po siya sa atin. Hindi po, mga kapatid, mawalang saysay ang ating pong pagsamba sa Kanya. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Once again, ating pong babasahin ang talata sa mababang pagkasalin sa Tagalog. Ang sabi po, nang alisin ng kordero ang pangatlong selyo, narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang. Ang buhay na nilalang o ang hayop kong halimaw, pero ang sabi dito ay nilalang. At ang sabi po ay halika. At isang kabayong itim ang nakita ko at may hawak na timbangan ang nakasakay dito. So, ang ating pong tatalakay ngayon ay ang fear of balances. Ang kaparehas na timbangan o kapantay na timbangan, ang matuwid na timbangan, ang karapat-dapat na timbangan sa Panginoon. Kaya tinatimbang tayo ng Panginoon kung ano ba ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kung tayo matapat sa Panginoon, tinalakay natin ang paksa ng linggo ay ang katapatan ng Diyos. Kung tayo matapat sa Diyos, matapat din siya sa atin. Ngayon, titimbangin tayo ng Diyos kung ano ba ang iyong kalagayan. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen! So, sa mundong ito ay mayroong mga timbangan, mayroong mga balances o weight scale. Ay, ang ating pong Panginoon ay matuwid ang kanyang timbangan, balances niya. So, ang timbangan, tinawag na balances o weight scale o timbangan. Ngayon po, ang nais po ng ating Panginoon, ang paglilingkod natin sa Panginoon ay titimbangin natin. Ano pagtimbang? So, kung ikaw ay matino sa Panginoon, kinakailangan maging maayos ka talaga sa Panginoon. Kung naging makamundo ka sa Panginoon, magiging salawahan ka. For you cannot serve God and mammon. Ang sabi po sa Matthew chapter 6 verse 24. Ngayon po, ang sabi, nung minuksan ang pangatlong silyo, narinig at nagsasabi ang isang hayop o halimaw na pumunta kayo at tingnan nyo. At tingnan nyo ay mayroong maitim na kabayo. At ang kabayo ay mayroong daladalang timbangan sa kanyang kamay ang nakaupo roon. Kaya, mayroong kahulugan po ang mga sinasabi sa banal na kasulatan. Kung tayo po ay matuwid sa Panginoon, susukatin tayo ng Panginoon, imimisyon tayo ng Panginoon, titimbangin tayo ng Panginoon. Ang mundo ay marami po mga timbangan. So lahat ngayon ay may mga timbangan. Kung bumili ka ng bigas, titimbangin kung ilang kilo gusto mo. Kung bumili ka ng isda, titimbangin rin. No, kung bumili ka ng kamuti, titimbangin rin. Lahat ay titimbang. Ibig sabihin, ang hula sa banal na kasulatan ay natutupad na mayroong mga timbangan at darating. Kaya nga, tinitimbang ang mga bagay at ganoon rin ang pananampalataya natin ay titimbangin ng Panginoon. Kung tayo ba narapat sa Panginoon, karapat-dapat tayo sa Panginoon, maayos ba paglilingkod natin sa Panginoon? Amen ba? So, ang timbangan nito ay may kahulugan. So, ito ang chapter 6 ng Revelation ay mayroong iba't ibang mga nakasakay at mayroong iba't ibang
kabayo. Kabayong puti, kabayong pula, kabayong itim, at kabayong maputla. So, ang kabayong na itim, yun mayroon talaga lang timbangan ang nakaupo. Ang kabayong maputi, ay mayroon siyang daladalang pana. Kaya, anong kahulugan yun? Naririto na tayo sa uling kapanahonan. Narito sa ating caption ko, upang maintindihan natin. Ang Revelation, tinutukoy sa Revelation chapter 6, verse 1 up to 8, yun po ang apat na nilalang, apat na hayop o apat na kabayo. Ang Panginoon, darating siya in his second coming, nakasakay siya sa kabayo. At maraming pong mga saints na kasama niya. So mga kapatid, maraming saints, mga angel of God. Ngayon po, ito ang ibang kahulugan nito, ang puting kabayo. Ang puting kabayo, it is the military power. It is the power and victory. Yun po ang kapangyarihan at nagtatagumpay ang nakaupo. Ito po ang white horse, tumutukoy ito po sa Antichrist. Si Antichrist ay namamayagpag at siya po ay may kapangyarihan at siya po ay nagtatagumpay na. So, tinitimbang at may timbangan ang mga halimaw, mga pangatlong halimaw. Itong hayop na ito, ang kabayong ito ay tumutukoy po sa symbolize po ng power, military power at victory. Ang kapangyarihan ng mga sundalo, ang kapangyarihan ng gobyerno, kapangyarihan po na nagtatagumpay. So si Antichrist po ay nagtatagumpay na. Palihim na siya, kumikilos siya ay nagtatagumpay. Palihim na siya na ginagapang ang lahat ng mga kapangyarihan, lahat ng kapamalaan, lahat ng mga gawa ng mga tao ay siya po ay nagtatagumpay na. Kaya nga, mayroong plan si Antichrist. At ang kanyang plano, ang lahat ng mga tao ay rehistro na. Kaya nirehistro na ang lahat ng mga tao. Sino pa hindi nakarehistro dito? Lahat ay nakarehistro na. Ibig sabihin, nagtatagumpay na siya, nirehistro niya para kanya po susunduin ang inyong gusto at ang kanyang gusto. Una, para maakit kanya, sundin niya ang gusto mo. Pero sa bandang huli, ang hindi na ang gusto mong masusunod, kundi ang gusto niya na. Yan po ang deception. Kaya mayroon siyang pana, mayroon pana yan. Ang pana yan po ay papanahin ka at ang iyong puso, ang iyong kaisipan. So tandaan natin ngayon na mga puso ng tao ay pinapana, pati isip ng tao pinapana, pati ang mata ng tao ay pinapana. Kaya ang tao ngayon nakatutok na lang sa gadget na ginawa sa Satanas. Ang gadget po ay gawa ni Satanas na para ay likumin ang tao, para akitin ang tao, para ay kungkirin ang tao, lupigin at sakupin, aalipinin. Hello? Pero, ang lahat ng mga bagay, kinakailangan kung yan po ay ginamit ni Satanas, kinakailangan ang mga gamit dito sa mundo ito, dapat ipapagamit natin sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Gamitin mo sa Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, whatsoever do it for the glory of God. Anong gagawin mo? Gawin mo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sabi mo sa Colossians 3:17, anong ginagawa mo sa isip, salita at sa gawa? Gawin mo sa kaluwalhatian ng Panginoon sa pangalan ng Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Colossians 3:17. Ngayon po, ang Antichrist ay may kapangyarihan na nagtatagumpay na. So, ang plano ng Antichrist nirehistro, kaya nga pati ang lahat ng mga data mo ay kinukuha na ngayon. Ibig sabihin ang kalagayan mo, ang ano ka pang katao, kailan ka pinanganak, saan ka nakatira, lahat po. Pati ang iyong kamay, nakarehistro. Pati ang iyong
iisip i-restro pati ang iyong mata. Hello? Di ba? Yan, ibig sabihin ng tagumpay na sa, look, kasi, kampanin niya, sakupin niya, alipinin niya ang tao. So, kuya kahulugan niya tayo. Ngayon, titimbangin tayo kung saan ka ba. Maglilingkod sa Diyos ba? O kay Antichrist. Kaya nga, ang white horse, ibig sabihin, kung caring to conquer, magtatagumpay siya at siya po ay magtatagumpay. Maglulupig siya at lulupigin po ang mga tao. Kukungirin niya, sasakupin niya at alipinin ang lahat ng mga tao. Hello? At ang sabi nga, hindi natin alam kung itong presidente ngayon, panghuling presidente na lang. Dahil darating ang araw, wala ng presidente, siya na maging presidente. Kaya nga, conquer to conquer, power and victory! Ngayon, ay sabi ng isang kapatiran natin, ay mayroong rally naman doon ngayon. Ibig sabihin, nakatala ka, power yan! Gusto magkaroon ng power, ay mag-rally sila, ganito, ganyan, magtatagumpay. Ang atin ay dapat i-rally si Jesus Christ na darating, maglingkod tayo sa Panginoon, magbagong buhay na sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Amen? So yun po. Pangatlong hayop, itong hayop na kabayo ay red horse. Kung mayroon pang inumin ng red horse, mayroon rin sa Biblia ng sa Revelation, red horse. Ang red horse yun ay mapulang kabayo. Kung mayroon red horse doon pang lasing, dito sa Revelation man, may red horse. Ang red horse yun ay civil war. Civil war ito. Sa Revelation chapter 6, civil war. At ang civil war, it is power to kill everyone. Kapangyarihan para papatayin niya ang kanyang kapwa. Sabi dyan, power to kill one another. Power to kill one another. Ibig sabihin, ang kanyang kasama, papatayin niya. Yan sinabi dyan, maliwanag yan. Revelation chapter 6. Kapangyarihan papatay. He should kill one another. Revelation chapter 6 verse 4. So, kapag hindi ka susunod sa kanya, magpapatayan kayo. Yan ang nangyari, nagrarali dahil gusto ni Satanas, sige, magpatayan kayo. Magkaroon ng civil war. Hello? Ibig sabihin, nakahula na yan ang civil war. Kailangan natin manalangin sa Panginoon na huwag tayo magpasakop dyan sa kaguluhan. Kailangan natin ang Diyos ng kapayapaan, sa Diyos ng kaayusan, Diyos, hallelujah, ng kaligtasan. Amen ba? Hindi siya Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kapayapaan. Kung si Satanas ay papatay, si Jesus Christ ay magbibigay ng buhay. Amen ba? Hallelujah. Amen? May sinabi sa John chapter 10 verse 10, the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. Who is the thief? Sino ang thief na yon? Si Satanas. He is the liar and he is, mga kapatid, a robber and thief. Ibig sabihin, magnanakaw sa tulisan. Si Satanas, upang makukuha kanya kapag hindi ka sunod sa kanya, papatayin kanya. Unti-unti kanya pinapatay. Kaya nga, marami po mga gawa ni Satanas na unti-unti pinapatay ang tao. Kung mayroon red horse na pang civil war, mayroon rin po product si Satanas ng red horse na malasing ka. Kaya unti-unti ka lalasingin niya. Di ba? Yan po. Kaya nga, katugma po ang salita ng Panginoon. Oh, di ba? Ngayon, ito po ang pangatlong halimaw, pangatlong hayop, pangatlong kabayo ay itim. Ang itim po may kahulugan pala. Kapag mahilig ka ng suot ng itim, ibig sabihin yan ay nagbabalansi ka na ng timbangan mo at ang itim ay kahulugan ng kamatayan. Ang itim kahulugan ng ano? Ng hunger,
death and famine. So, ang itim na kabayo, kahulugan, tinitimbang ang tao. Saan ang gusto mo? Buhay o kamatayan? Kagutuman o kaayusan? Hello! Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Excuse me kung nagsuot kayo ng itim, hindi kayo pinapasatamaan. Sinabi ng Biblia lang yan, ha? Amen ba? Hallelujah! Kasi may namatyan kayo, okay lang, mga kapatid. Huwag kayong pinapasatamaan ko. Ang mahalaga lang, praise God, ang mahalaga importante. Di ba? Amen? Ang mahalaga importante. Praise the Lord! Amen ba? Amen! Hallelujah! Amen? So, yan ang sabi ng salita ng Panginoon eh. So, ibinabalansi lang. Babalansihin natin ang salita ng Panginoon eh. Babalansihin natin, ibig sabihin, titimbangin natin. Kaya ang black horse na yan, tumutukoy po sa timbangan ngayon. Lahat ang bilihin ay puro tinitimbang. Pati ang tao, tinitimbang rin. Pupunta ka sa center. Dali nyo dito anak ko, ay titimbangin natin. Tinitimbang rin. Pati ang tao, titingnan natin kung anong bigat ka. Pati ikaw tinitimbang. Lahat ay tinitimbang. Ibig sabihin, narito na tayo sa kahalkabunan na titimbangin ang tao, titimbangin ang binibili mo. Di ba? Kahulugan niyan ay kagutuman, kahirapan, at kamatayan. Hindi ka magtataka, dahil sabi nila, baba na, kapag mumura ang bilihin. Anong mumura? Tumaas naman ang bilihin. Kasi nakahula na yan. Ang kahirapan, kagutuman, at kawalan ng pagkain. Salamat sa Panginoon, pinakain ka. Pagpasalamat ka sa Panginoon, Lord, salamat po sa mayroon kami kinakain. Amen mo, hallelujah, isipin mo, kailangan mo, pasalamatan mo lang ang Panginoon. Sabi po sa 1 Thessalonians, chapter 5, verse 23, hallelujah, verse mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Sabi po, na lagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon. But verse 5 verse 18, and everything give thanks for is the will of God in Christ Jesus concerning lahat ng mga bagay, pasalamatan mo sa Panginoon. Kung may kinakain ka, hallelujah, kung ano mang kinakain, pasalamatan mo sa Panginoon. Diba? Nagpalagi ka ba nagpasalamat sa Panginoon? Huwag kang lagi nagreklamo. Kapag narali kang nagreklamo, darating ang salot sa buhay mo. If you are always complaining to God, there is curse upon your life. May mga anak ng Panginoon na kinuha ng Panginoon sa Egypt, patungo po sa Promised Land, pinubuk sila ng Panginoon. Ay, puro sila reklamo. Lahat sila ng reklamador namatay sa wilderness, sa ilang. Hello? Namatay, kinain ng lupa. Naglindol, kinain ng lupa. Kaya may kinakatakutan ngayon na baka kainin ka ng lupa, baka ilubog ka sa buhay doon sa ilalim ng lupa. May marami pong ibanganan na ilibing sa lupa na buhay. Dahil po sa lindol, dahil po sa sunog, dahil po sa baha. Di ba? So kailangan natin po, hallelujah, titimbangin mo. Amen ba? Kailangan natin titimbangin mo ang iyong katapatan sa Panginoon, ang buhay mo sa Panginoon, ang paglilingkod mo sa Panginoon. Talaga bang spiritual ka ba o talaga carnal ka talaga? Amen. Hello! Dahil sinabi mo sa Romans chapter 8 verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Sa Tagalog pa, ang nakaisip po ng karnalidad o makalaman, makamundo, yan po ay kamatayan. Ngunit po ang nag-iisip na makalangit na pag-iisip, hallelujah, makadiyos na makapag-iisip, hallelujah, makalangit na pag-iisip, amen ba? Bayan, buhay at kapayapaan. Amen, purihin natin ang ating Panginoon. Buhay at kapayapaan! Amen! Kaya tinitimbang ka ng Panginoon. At ikaw mismo magtitimbang siya sa sarili. You are the one to have, hallelujah, a balance in your life. Babalansihin mo. Kung mayroon ka sa mga komersyo, trial and balance eh. Ang utang mo, expenses mo. Hello? Ang sahod mo o ang gastos mo. Trial balance yan. Ang iba naman, ang laki-laki ng gastos, kaunti lang sahod niya.
Kaya tuloy na baon sa utak. Hello? Kaya di ba balansin mo, kung ang iyong sahod ganito lang, marunong tayong mamaluktot. Kaya nga sabi nila Pilipino daw, salamat sa Panginoon ay mystery daw Pilipino. Milagro kasi marunong. Kung maiksi ang kumot, marunong mababaluktot. Kung mahaba ang kumot, makatuloy ka. Kaya kung minsan, hallelujah, kung ang mga Pilipino daw ay misteryo, kahit saan pwede makatulog, kahit sa upuan nakatulog. Tulog na kagad, eh, pagod! Kaya saan? Ay iba, hindi ko komportable. Amen, hallelujah. Iba naman, mga security guard, akala mo gising po, nakatulog mo pala. Kahit nakatayo tulog. Hello? Kaya, ang pagsisimba natin sa Pinawa, hindi tayo tulog. Gising, sabi natin, hoy, gising! Hallelujah! Hindi ako natutulog, kundi gising. Dahil hindi tayo naglingkod sa patay na Diyos, kundi sa buhay na Diyos! Amen! Hallelujah! We are serving a living God, not a dead God. Kapag ikaw patulog-tulog, maging tulog yung Diyos mo sa buhay mo. Di ba? Amen? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya ito po ang PhilHorse, ang maputlang halimaw o maputlang kabayo ay nangahulugan po ng ano? Death and hell. Death and hell. Death and Hades. Pero ang sabi po sa Matthew chapter 16 verse 18, ang sabi ng Panginoon, upon this rock later I will build my church, and the gates of hell cannot prevail against it. Amen. Ikaw, Pedro, itatayo ko ang aking simbahan. Si babaw ng bato ito, kahit ang pintuan ng kamatayan at impyerno man at libingan, hindi magtatagumpay sa kanya. Dahil ang Panginoon ay kasama mo. Kung ang Diyos ay kasama mo, walang, hallelujah, lulupig sa iyo. Amen ba? If God be for us, who can be against you? Who can be against us? In Romans chapter 8 verse 31. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Glory to God. So, ang kamatayan at ang impyerno, ano po? Lumalaki na. Kaya nga marami po napupunta sa impyerno. Dahil po sa mga peste at disaster. Hello? Ibig sabihin, nakahula pala ang nangyayari sa mundong ito, yan po ay namamayagpag na ang halimaw na maputla. Ang halimaw na maputla ay ang kahulugan yan sa Revelation chapter 6 verse 8 ay kamatayan at impyerno. Ibig sabihin, kapag ikaw ay payat na at maputla na. Kapag payat ka na at maputla, delikado ka. Dahil lumalapit na si kamatayan at Hades sa buhay mo. Sabi mo, Jesus, lumayas ka kamatayan, lumayas ka impyerno, gusto ko ang buhay, gusto ko kay Kristo na siyang buhay, daan katotohanan, hallelujah, saan ako maglilingkod sa Panginoon, hallelujah, hindi ako kay Satanas, kundi kay Kristo ako, hindi sa Kristo sa bungan, kundi Jesus Christ na magbigay ng buhay na wala hanggan, amen ba, hallelujah, amen. Sabayin mo ang espiritu ng kamatayan, sabayin mo ang espiritu ng kaputlaan, espiritu ng karamdaman, in Jesus' name. Alam niyo po, victory is upon your declaration. Hello? Sabihin mo, ang tagumpay natin nagdidepende sa iyo pagdideklara. Kung sinasabi mo, parang mamatay ka na yata kasi mabukla ka na, sakit ka na. Sabi ni Sarah, so, malapit ka na sa susunod mo. Kasi sinabi mo yan. Di ba? Sabi mo, sa halip na, huwag mong aminin, sabi mo, lumayas ka sa tanas. Lumayas ka karamdaman. Lumayas ka. Gusto ko mabuhay. Ibig ba sabihin, gusto ko mabuhay sa mahal na Panginoon. Kaya pinaglilingkod ng Diyos na buhay. Jesus na kamatayan. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. So, huwag mo sabihin na malapit ka na mamatay. Kaya nga, sabihin, Lord, maawa ka naman, Panginoon.
Huwag mo nang dagdagan mamatay sa mga kapatiran. Bubuhay mo sila ngayon. I intercede mga kapatid na huwag na madagdagan ng kama mamatay, kundi mabubuhay tayo. Darating ng Panginoon. Diba? Amen? Hallelujah! Amen! Puri natin ang Panginoon! Amen! Hallelujah! Kaya ito po ang piste at disaster. Ito ang mga piste, mga salot. At ito po ang kapanganiban, ang kapahamakan, ang mga kasiraan. Ang nangyari lang na dumaan ang super typhoon. Kinakabahan ako, ligpit na ako dito. Sabi nila, oh kayo, magligpit na kayo sa mga bang lugar, magligpit na kayo, alis na kayo dyan. Ang ligpitan kayo. Delikado. Sabi naman na ba, mas marunong kayo sa akin. Diba? Mas marunong kayo sa akin. Ako ang may hawak sa lahat ng mga bagay. Kinakailangan manalangin na tayo sa Panginoon. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Amen! Amen! Pero alam niyo po, kahabag-habag ang dinaanan po ng super typhoon na yun. Super typhoon na U1? O1 o U1? Oh, si Juan? Si Juan? Si Juan tama? Oo, si Juan pumapatay. Si kumpare Tino niya, pumatay rin. Nasunod si kumpare Juan. Ang sabi daw nila, bumalik si Juan. Ay mga kapatid, sabay natin yung Espiritu, demonyo ng Juan na yan na pumakatay. Ang dami na pong napatay na mga tao, nasira ang kabuhayan. Hallelujah! Kailangan tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Maglingkod sa Panginoon. Lord, iligtas mo kami sa kamatayan. Iligtas mo kami sa kasiraan. Iligtas mo kami sa baha, sa lindol, sa bagyo. Iligtas mo kami, Panginoon, Lord, sa distraction. Amen ba? Hallelujah! Amen! Yan po. Kaya may isa kapatiran na isa nag-request doon kay Sister Pa. Please, Pastor, pwede bang tutulungan mo kami kasi nasira kaming bahay sa pagdaan ng super type. Ayun po, ay salamat sa Panginoon, di man nasira ang bahay natin. Tutulungan na natin ang mahina tulong. Di ba kulit na Panginoon? Amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Amen ba? Hallelujah, salamat sa Panginoon. Nakaraan tayo, nilubog tayo, labis na lubog. Di ko na may bilang lubog dito. Pero salamat sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hindi tayo nilubog nga pa, hindi tayo binaha dahil nalalangin tayo. We are consistent in prayer, pray without ceasing. Hallelujah. Salip kang lubaypay, kundi manalangin ka. Hallelujah. Luke 8 in verse 6, verse 8 mga kapatid. Luke chapter 8, verse 1 and 8. Ang sabi ng Panginoon, kapag darating siya, mayroon bang panampalataya ganoon na tayo manalangin? We ought to pray and not to faint, sabi niya. So Luke chapter 18 verse 1 and verse 8. Pag darating siya, mayroon bang panampalataya ganoon, uring panampalataya ng tao na hindi ng lupay-pay, kundi manalangin. Amen ba? Nang sabihin mo, manalangin tayo. Iligtas tayo ng Panginoon. Amen ba? Amen! Hallelujah! Yan ang balansin ng Panginoon. Sa halip magreklamo ka, sa halip mag-alala ka, sa halip matataranda ka, we need to pray to the Lord, amen, that God will solve all our problems. Amen po rin natin ang Panginoon. Gus, lulutasin niya ating mga problema. Kahit mayroong problema, manay Diyos na tumutugon sa ating mga suliranin. Amen! Hallelujah! 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 Yan po. Kaya nga, yan sinasabi, sinalarawan ko nga ang impyerno lumalaki. In Isaiah chapter 5 verse 14, the hell is enlarged himself. Sabi po sa Isaiah chapter 5 verse 14, therefore hell hath enlarged himself and opened her mouth without measure. Sabi na, wah! Sige! Kakainin ko kayo lahat! No, versikulo yan. Isaiah chapter 5 verse 14. Bubukang kanyang bunganga na lalamunin ng impyerno. So, mga kapatid, sa ano magkaroon ng impyerno? Digmaan, kagutuman, kamatayan, at martyrdom. Itong martyrdom, nagiging, mga kapatid, martyrdom, magpakasakit, na handa mamatay sa kanyang buhay. Saan gusto mo mamatay? Sa kahirapan? Mamatay sa trabaho? Mamatay sa negosyo? Mamatay sa iyong minamahal? O
tayo sa Panginoon o mabuhay sa Panginoon. Nababalansin mo. Kaya nga ang impyerno ay buka na niyang bibig. Sabi niya, the mouth of hell is enlarged himself, and their glory, their multitude. Kaya naging mayabang siya. Sabi niya, he that rejoice shall descend into it. Ang pagmamayabang niya ay magalak at siya ay lulusog at malublog doon sa impyerno. Marami pong mayabang sa kanyang sarili, mayabang na sa kanyang sarili, sa kanyang buhay. Dahil may negosyo na siya. Mayroon na siyang magandang buhay. Huwag mong ipagmamalaki ang magandang buhay mo sa mundo nito. Ang mahalaga, ipagmalaki mo ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Ang ipagmalaki mo ang ating Panginoon! Dahil ang sabi sa Panginoon, no one should boast upon himself. Kapatid sa 1 Corinthians chapter 1 verse 29. Dahil gusto po ng Panginoon na maglilingkod po tayo sa Panginoon ng may katapatan. Praise God. Ngayon po, nagkaroon po ng ang araw at ang buwan didilim. Ang mga bituin malalagpak at magkaroon ng divine judgment. Ibig sabihin, ang mga pangyayari para dito sa mundo nito, ito po ay mga divine judgment ng Panginoon makalangit ng hukom. Hello? Minarinig ako, nakita ko doon sa pinapalabas. Sa halip na magpupuri sa Panginoon. Sa halip manalangin sa Panginoon. Nagbumura sa Diyos! Nagbumura! Ayaw ko lang mag-isip. Nakalag tayo. Nagbumura. Hello? Sino mahilig din na kung may mga pangyayari sa nagbumura. Minumura pa tayo, napatay, binumura pa. Napatay na, binumura pa. Ang mahal niya sa buhay, binumura ko. Eh talaga, mahirap talaga. Lalo naghihirap kasi ang bukang bibig niya ay namamalika sa Bisaya pa, nagbumura. Di ba? Kaya gusto ko ng Panginoon, ang bukang bibig natin sa Panginoon ay buhay. Ang bukang bibig natin sa Panginoon, pasalamat sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Dahil ang impyerno ay lumalaki ang kanyang bunganga! Lalamunin ang mga tao na hindi marunong manalangin sa Panginoon. Nagmamayabang sa kanyang sarili. Hindi ko nalagay yung verse yan. Ulitin ko. Hindi niya naman. Isaiah chapter 5 verse 14. Yan po ang sinabi ko ng talata ng banal na kasulatan. Palakpan natin ang ating Panginoon. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Amen! Ngayon po, ang isa pong option na sabi po, si Daniel ay nagpapaliwanag sa mga pangyayari. At wala makapagpaliwanag. Bakit? Ito ang anak ni Nebuchadnezzar na si Belshazzar na hari ng Babylonia nung kinugkob nila ang Jerusalem, ang lahat ng kagamitan ng tabernacle ay ang kagamitan ng tabernacle, ang mga gamit po sa templo ng Panginoon, sa tabernakulo ng ating Panginoon ay sagrado yan. Banal yan. Hello? Ang ginawa niya, ginamit siya sa kalasingan, paglalasing sa kanyang mga kasamahan. Ay, sagrado yan. Hindi mo pwede gagamitin. Ang mga bagay na sagrado, huwag mo gagamitin yan para sa iyong kalasuan at sa kamunduan. Kaya, dahil sa ginawa niya, nilabag niya ang utos sa may ang sagrado banal yan, huwag mo pakialaman. Hello? Kapag ang sagrado bagay, huwag mo gagamitin sa kasamahan. Kaya mga gamit sa Panginoon, huwag mo gamitin sa kasamahan. Kundi gamitin po sa kaluwatan ng Panginoon, palakparan din ng Panginoon, diba? Amen! Hello? Yan ang babala. Kaya ang gamit mo sa simbahan, huwag mo gamitin sa kasamahan. Hello? Ay, ginawa niya, ginamit niya ang mga kupa, ang mga baso, lahat mga gagandang mga kupa sa sagrado yan, sa templo, sa tabernacle.
Ginamit niya sa panglasing sa kanyang babae, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga trupa. Ngayon, mayroon pong daliri sa dingding nakasulat. Ano nakasulat? Ang sabi niya, mini, tikel, o parsin. Mini, tikel, o parsin. Ang ibig sabihin po ng mini, tikel, o parsin, na ibig sabihin niyan, ang mini, ang tinutukoy na kahulugan, God hath numbered thy kingdom and it is finished. It is finished. Tatapusin ng Panginoon. Parang ano ba? Masaya ka ngayon, hindi mo alam, bukas. Hindi mo pala alam, bukas mamatay ka na. Kung mamayang gabi, patay ka na. Patay ka ng bata ka. Hindi mo nagmalaki yan. Hello? Nagmasaya, walang makapagpaliwanag sa sulat ng Panginoon, sa dingding, sa wall. At ang tigil, ang ibig sabihin, thou art weighed in balances and thou art found wanting. Ikaw ay tinimbang, but hindi tama. Kulang. Art found wanting. Ibig sabihin, tinimbang, ngunit hindi tama. Kaya, may awit tayo, ang Diyos ay hindi nagkukulang, ang tao lagi ay nagkukulang, kaya nagiging kulang-kulang. Kaya natin tinimbang, ngunit kulang. Ang tanong mo, titimbangin mo yung sarili. Nagkukulang ka ba sa paglilingkod sa Panginoon? Nagkukulang ka ba sa pamibigay sa Panginoon? Nagkukulang ka ba sa panalangin sa Panginoon? Nagkukulang ka ba sa pagbibigay mo ng tithes mo? Sa halip ka mag-tithes ng may sahod ka na 10,000. Ilan ang tithes sa Panginoon? 1,000. Ay, Panginoon, kasi nagbibili ko na lang. Ay, lang 10 piso na nagbigay ko sa iyo. Ano yan? Kulang. Hindi ka pinatatamaan na. Kinaalalahan na. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tinitimpang ka! Ngunit kulang! Kulang ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Kulang ang panalangin mo sa Panginoon. Kulang ang pagbibigay mo sa Panginoon. Kaya nagiging kulang-kulang talaga. Hello? Masakit yata yung pastor. Sabi pa nga niya may badal nung linggo. Oy! Aragoy! Eh, mga kapatid, kung gusto mo ng Panginoon, maging maalaala natin mga kapatid, nais mo ng Panginoon, titimbangin tayo, tama tayo sa Panginoon. Hallelujah! Amen po rin natin, Panginoon. Hallelujah! Amen! Hallelujah! So, ano sabi niya? Ang Peres, ibig sabihin, o para sa hindi po Peres, thy kingdom is divided and given to the Medes and Persian. Ang iyong kaharian ay mahati at ibigay sa Persia at sa Medes. Ibig sabihin, at anong palagi mo sa buhay mo kapag ipinagmamayabang mo, hindi mo maangkin, hindi mo makinabangan. Hindi mo mapakinabangan ang iyong kaharian. Ang hindi mo mapakinabangan, hindi mo hawak ang bukas mo. Sabi mo, sige, magnegosyo ako, magpapalaki ang negosyo ko, magpatayo ako ng maraming company, magpatayo ako ng maraming negosyo. Sabi ng Panginoon, hoy! Hindi mo alam, ikaw ay kukunin ko na mamayang gabi. Di ba? Yan sinasabi na, tinimbang ka ng Diyos, ngunit kulang. Kaya nga, kung gusto mo maghiling sa Panginoon, mag-withdraw sa Panginoon, tanungin ka ng Panginoon, tama ba ang timbangan mo? Sabihin mo sa katabi mo, tama ba ang timbangan mo? O mangdaraya ang timbangan mo? Kaya gusto ko ng Panginoon, hati-hati yan! And purihin natin ang Panginoon! Hallelujah! Di ba? Tanungin mo sarili mo. Mahirap makahapon. Baka pinapatamaan mo kami, pastor. Pinakalalahanan lang dahil mahal ka ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Walang Panginoon. Amen!
Lord, si Kanel ba? Yan gusto ko ng Panginoon. Ang gamot sa tao nakakalimot, pangalahanan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Kaya nga sinabi ni Job, chapter 31 verse 6, let me wait in an even balance that God may know my integrity. Sa Tagalog pa, Panginoon, timbangin mo ako sa tamang timbangan, Panginoon, sa ayos na timbangan, Panginoon Diyos, upang malalaman mo ang aking katapatan, ang aking loyalty sa iyo, Panginoon. Hindi kita iiwan, hindi kita babayaan, hindi kita tatalukiran. Kung sila manatalikod sa iyo, Panginoon, ako manatili sa iyo, maglingkod pa rin habang buhay. Kung sinabi ng asawa ni Job, maglilingkod ka pa sa Diyos mo na wala na kabuhayan mo, na wala ng mga anak mo. Sumpahin mo ng Diyos mo at mamatay ka na. Uy, maglilingkod ka ba sa Diyos mo na? Mayroon? Kahit wala, maglilingkod mo pa ng Diyos mo, di ba? Palakpakan mo ang Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Amen! Woo! Sabi mo, amen! Amen na. Walang iwanan. Sabi mo, walang iwanan. Manatili pa rin tayo ngayon. Ay, palakpan natin ang Panginoon. Huwag niyo iwanan na simbahan niya itong mga kapatid. Ayaw ko na simbahan namin. Walang pagbabago ito. Doon lang ako sa magandang simbahan. Walang aircon. Sabi ng Panginoon, oy, saan ang iyong katapatan? Tinitimbang ka ngunit kulang ang iyong pagsuporta sa iyong simbahan, sa iyong tahanan. Pulin natin, Panginoon. Kaya nga, huwag kang maghanap ng mga kulang-kulang dahil kulang ka rin. Come on. Yeah? Hindi po. Nagpapatama si pastor, nagpaalalahan. Palakpakan ng Panginoon. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. In Proverbs chapter 11 verse 1, ang sabi ng Panginoon, a false balance is abomination to the Lord, but a just weight is His delight. Ang sinungaling na timbangan, ang mandaraya ng timbangan, ang manluluko ng timbangan, ang mga magnanakaw na timbangan, kasuklang-suklang sa Diyos! Ngunit nalulugod ang Diyos sa matuwid na timbangan at natuwa ang ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Psalms 37 verse 4, delight thyself unto the Lord, and He shall give thee the desire of your heart. If you want, God will give you the desire. You must know that God first will be, hallelujah, delighted. Amen po rin na ng Panginoon. Maglalak muna ang Diyos, hallelujah, sa buhay natin. Amen ba? Amen. Amen ba? Dahil gusto po ng Panginoon, maraming mga timbangan sinungaling. Maraming mga timbangan sira. Maraming mga timbangan mangluluko. Maraming mga timbangan mangdaraya. Tanungin mo sarili mo, timbangan mo ba ay matuwid? Timbangan ko ba ay matuwid? Kalabitin mo katabi mo, ang timbangan mo matuwid. Hindi mangluluko, hindi mangdaraya. Minsan matuwid ko, minsan ginadaya ng timbangan ko. Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Diba? Amen ba? Hallelujah, palakpan natin ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Gusto po lang, Panginoon, gumising na tayo sa katotohanan. Huwag tayong mga kapatid, magpakumailangan sa ating buhay. Amen ba po rin natin ang ating Panginoon. Amen! In Proverbs chapter 11, chapter 16, verse 11, a just weight and a balance are the Lord's. Ang matuwid na timbangan ay sa Panginoon. All the weight of the bags are His work. Ang lahat na timbangan na tinitimbang ay sa gawa niyan sa Panginoon. Kahit ang lahat mo na timbang, kapag ang timbangan matuwid, ay sa Panginoon yan. Amen ba? Ay sa Panginoon yan. Amen. Kaya nga, ang sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5, for the weapon of our warfare are not carnal. Ang ating sandata na ipaglaban hindi po karnal o makalaman, but a mighty through God to the falling down stronghold, kundi makapangyarihan upang lansagin
upang wasakin ang lahat ng mga kuta ni Satanas. Amen ba? Kinakailangan mo lansagin, kinakailangan wasakin, i-destroy mo ang kuta ni Satanas sa pangalan ng Panginoon. Amen ba? Sa pangalan ng Panginoon. Saan nananahan? Alam niyo po, bawat lugar may kuta Satanas. Kaya nga kung nakalagay ito sa Mindanao na kuta bato, kuta bato. Ibig sabihin, nandun pala ang mga bato. Kaya kung titignan mo sa kuta bato, ang tigang ng lupa. Kaya kapag magdaraya ang lugar mo, may kuta yan na bato. Na ibig sabihin yan, mga kapatid, mga minamahal, ay ang mga kuta ni Satanas, lansagin yan para maging malambot, para hindi na maging bato, hindi na maging batugan, kundi maging maayos na. Hallelujah! Maging mataba na ang lupa ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Alam niyo po saan ang kuta? Saan? Turo mo. Ang ulo mo ay gagawin na kuta ni Satanas. Kaya nga sinasabi dyan sa verse 5, casting down imagination. Sawayin mo, ikasaut mo, palayasin mo ang mga masamang pag-iisip, mga kuta ng demonyo sa iyong pag-iisip, kulto ni Satanas sa iyong pag-iisip. Ano sabi dyan? And everything that exalted itself against the knowledge of God. Ang lahat ng mga bagay na magmamalaki sa kanyang isip, laban sa karunungan ng Diyos, laban sa salita ng Panginoon, laban na kapatid sa kaalaman ng salita ng Panginoon. Huwag kang magmalaking utak ka, huwag kang mamalaking isip ka, huwag mamalaking ulo mo. Kinakailangan purihin mo ang ating Panginoon na magsusunod ka sa Panginoon. Hallelujah! Bringing captivity every thought to the obedience of the Lord. Tayo ay susunod sa Panginoon. Amen. Tayo mag-obey sa Panginoon. Tayo maglagak sa Panginoon. Tayo maging loyal sa Panginoon. Tayo maging matapat sa Panginoon. Dahil siya ang ating pong buhay. Amen ba? Kung gusto ng buhay, maging masunurin ka sa Panginoon. Kung gusto ng kalakasan, maging masunurin ka sa Panginoon. Kung gusto ng kagalingan, maging masunurin ka sa Panginoon. Palayasin mo si Satanas sa isip mo na huwag maging kuta ng demonyo. Kaya kapag maging kuta ng demonyo, nagmumura ang isip mo, pati ang bunganga mo. Hello? Kaya nga, laging sinasabi nila, nagmumura sila. Hindi nagpupuri sa Panginoon. Kasi ang nanaan sa kanilang isip at puso, si demonyo, si Satanas. Hello? Kaya anong gagawin sa iyong pag-isip? Ano sinabi sa Philippians chapter 4 verse 8? Yan ang solusyon. Sabi mo, yan ang solusyon. Ano ang solusyon? Ano ang katugunan at kasagutan? Ano sabi sa Philippians 4:8? Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, and whatsoever things are good report, and if there be any virtue, if there be any praise, think of these things. Yan ang solusyon. Yan ang katugunan para hindi tayo kabayon sa Satanas, upang hindi tayo kutahan sa Satanas, upang hindi tayo ay magiging kaharian ni Satanas, kundi maghahari si Jesus Christ sa buhay natin. Ang mabuting pag-iisip, hallelujah, kapuri-puri pag-iisip, ang dalisay na pag-iisip, kaibig-ibig na pag-iisip, mabuting ulat, hallelujah, kabutihan, hallelujah, pagpupuri sa Panginoon. Yan ang ating iisipin! Sabi mo, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, amen. Yan ang gusto po ng Panginoon. Tinuturuan tayo para matuto ang ating mapag-iisip na huwag kukutahan sa Satanas. Yan ba? Amen? Amen? So, ang solusyon pasunod. In James chapter 4, verse 6, 7, and 8. Ang sabi niya, but He gave it more grace. Siya ay nagbibigay ng grasya. Where He said, na sabi niya, God resisted the proud, but gave it grace unto the humble. Siya ay nagsasalangsang sa mga mayabang, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Puri natin ang Panginoon. Kapag magpakumbaba ka, bibiyayaan ka ng Panginoon.
Kapag namayabang ka, mawawala ang iyong biyaya. Amen ba? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kapag mapagpakumbaba ka, parang magnet yan. Hihigop ang pagkapala. Hihigop ang pagkapala. Minamagnet ang pagkapala. Kapag mapagpakumbaba ka, kumayabang ka, ano yan? Parang sinisipa mo ang pagkapala. Lumayas ka! Lumayas! Ay, kasi pagkapala, pinapalayas mo sa pamagitan ng kayabangan mo. Kahit ang taong mayabang, nagpapalayas. Ang taong mayabang, nagmamalaki. Ang taong mayabang, gusto niya siya palagi superior. Hello! Kaya, hindi niya alam, ibabagsak na siya ng Diyos. Kaya nga, titimbangin ka ng Panginoon. Kaya sabi sa verse 7, submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Kung minsan may versikulo na, resist the devil and will flee from you. Huwag mo babawasan. Sabi mo, huwag mo babawasan. Ikatumpak mo lang. Di ba? Di ba? Huwag mo sabihin, resist the devil and flee from you. Kulang yun. Dagdagan mo ng tama. Submit yourselves before resist the devil. Submit yourselves therefore to God and resist the devil and he will flee from you. And praise God. Amen ba? Magpasakop ka muna sa Diyos bago lalay sa tanas sa'yo. Magpasakop ka muna sa Diyos, sa pastor mo, sa simbahan mo, sa magulang mo, sa kumpanya mo. Magpasakop ka. Kapag ikaw masunurin, God will promote you. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Amen ba? Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Kung nagmamayabang ka na, ay itakwil ka ng Panginoon. Kaya nga, sabi niya sa verse 8, draw nigh to God, lumapit ka sa Diyos, and He will draw nigh to you. Lalapit siya sa inyo. Huwag ka magmalaki na hindi mo na kailangan Diyos. Cleanse your hands, ye sinners, linisin mo yung mga kamay, purify your heart, ye double-minded. Kapag nagdadalawang isip po tayo, hindi po tayo pagpapalay ng Panginoon. Dahil sa James chapter 1 verse 8, a double-minded man is unstable in all his ways. Sa Tagalog pa, ang nagdadalawang akala, dalawang pag-iisip, hindi matibay ang kanyang mga panukala, ang kanyang mga plano. Kaya kailangan stable ka sa Panginoon, stable ka sa Panginoon, matatag ka sa Panginoon, hallelujah, go on your way sa Panginoon. Ikaw lamang ay paglilingkuran ko. Ikaw ang number 1. Sinasabi mo, ikaw Panginoon number 1, pero pala number 2. Ikaw lang number 1 ko, pero may number 2 pala. Is Jesus like ang number 1, di ba? Kaya, we are serving only one God. Hallelujah! Only one God. There is only one God, one baptism, one faith. Hallelujah! The Father of all is above all. Amen ang ating Panginoon. In James chapter, hallelujah. Ephesians, praise God. Sa Panginoon, hallelujah. Ephesians chapter 4, verse 4 to 6. Amen. Purihin natin Panginoon. Ngayon, sunod po, na tagumpay natin. Ano gagawin natin? Sa balansin natin, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walking about seeking whom he may devour. Kaya kinakailangan maging mahinahon lang tayo, maging kalmante lang tayo sa ating kalaban na siya ay umuungal matungal upang hahanapin niya ang iyong mga kiliti sa buhay mo upang sisirain niya. Anong mga kiliti sa buhay mo? Anong kiliti? Anong kiliti ba talaga? Anong kiliti yan? Kapag ikaw mahina sa babae, papainay ka ng magandang babae. Yan kiliti mo yan. Kapag mahina ka sa guwapo, papainay ka niya. Pinakagwapo mo. Diba? Yan kiliti mo yan. Diba? Kung ikaw mailit po sa maraming pera, milyon-milyon, bigyan ka niya ng itong milyon, ito na, hindi ka na maglingkod. Saan ka nung kikilit? Yan, mga kilitin mo. Ba? Anong kilitin mo? Hello? Sabi mo, anong kilitin mo? Ingatan mo, maging mahinahon ka lang. Magbantay ka lang. Dahil sa umuungal hanggang nasisirain ka. Sabi mo, oh! Magbay ka na sa kanala! Dahil ka lang maglingkod na ito, hindi sa tanas, lumayas ka sa pangalan sa lumayas ka sa tanas sa pangalan ng Panginoon. Di ba? Amen, palakpakan ng Panginoon. Amen, hallelujah. Amen? Oh. Anong kilitin mo? Sabi siya, di ba? Di ba? Marami tayong kilitin. Ha? Ay, mga kilitin. Yung nang sabi ni Mrs. Lakot sa kilitin niya, gusto yung maglakot sa palagi. Di ba? Oh. Yan po. Pero ang sabi po,
Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25, and every man striveth for the mastery and temperate. Kaya titimbangin po tayo. Kaya na kailangan imamaster natin. Sabi natin, imamaster ko. Ano imamaster ko? Ang aking paging temperate in all things. Ano bang temperate? Hindi ko naintindihan yung pastor temperate. Ibig sabihin, maging mahinahon ka, maging pansisuso ka, maging pasensya ka na, kapatid. Magiging mahinahon ka, maging pansisuso ka, maging hallelujah, kalmante ka lang. Kinakailangan, maging mahinahon ka lang, kalmante ka lang, huwag ka lang apura. Ang tao nag-apura, kapahamakan ang suklian. Dandahan ka lang. Kasi nasabi ng kasabihan, kapag tumakbo ng matulin, matinik ay malalim. Kinakailangan, dandahan lang. Sinasabi na, dandahan lang, basta kanunay, di ba? Di ba? Slowly but surely, sabi sa English pa. Amen, purihin natin ang ating Panginoon. Amen! Mamasterin natin ang ating kahinahunan. Namamasterin ba ating kahinahunan? Pero ka kung makigalit ka agad. Yan ang kiliti siya. Sige, sabi sa kasi, kilitin mo para magalit. Kapag nagalit ka na, kakampun ka ni Satanas. Kinakailangan alisin mo kagawin galit mo. Patawarin mo. Lord, patawad po Panginoon sa aking mga kahinaan. Amen ba? Ilulog mo sa ating Panginoon ang ating mga kahinaan. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon upang matamo natin ang korona na walang pagkabulog. Amen ba? Amen. Ang mga bagay dito sa mundo na bubulog, ang mga bagay dito sa lupa ay mabubulog, kundi sa Panginoon ay walang kabulugan. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. Gusto niyo pa? Marami tayong praise God design ng Panginoon. O, sabi dyan, the divine side of salvation. Ang nakalangit na side o bahagi o banda sa kaligtasan natin ay kaligtasan natin, grasya ng Panginoon yan. Hindi sa iyo yan. Ang lupa mo, ang bahay mo, ang kayamanan mo, ang asawa mo, mga anak mo, hindi sa iyo yan. Grasya ng Diyos doon yan. Di ba? For by grace are received through faith is not your own self. It is the gift of God. Lest any man should boast. Huwag tayo magmamalaki, sabi dyan. Amen ba? Huwag tayo magmamalaki, sabi dyan. Kaya nga, ang divine side ng Panginoon, ang banda sa Panginoon, ang makalangit, ay God sent His Son, Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish but have an everlasting life. Magkaroon tayo ng eternal life. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ngunit kapag hindi ka naniwala sa Kanya, kapahamakan. Hello? Kapag hindi ka maniniwala sa Kanya, kapahamakan. Sabi sa verse 18, ang hindi naniniwala sa anak ng Diyos ay siya ay nakukundina na, napapahamak na dahil siya ay hindi naniniwala sa anak ng Diyos. Kapag hindi ka naniniwala kay Jesus Christ, you have already judgment, you have already condemnation. Kaya marami po nahukuman. Maraming nabaon sa hukay. Maraming namatay dahil hindi naniniwala. Sa halip na magpasahad banalangin, nakmumura pa. Kaya baguhin natin ang lifestyle natin. Baguhin natin ang ating pagkatao. Natanggapin natin ang divine side ng Panginoon. Ang bandang, hallelujah, sa banda ng Panginoon. Hallelujah, sa lugar na yung Panginoon. Sa hallelujah, sa lugar nito po, Panginoon, ay buhay na wala hanggan. Amen ba? O sa side nito po, Panginoon, Lord. Amen. Kaya nga sabi niya, praise God. God offer His blood. Ang Panginoon na bigay ng ang side ng Panginoon. Ginanap ng Panginoon sa side niya, sa kanyang banda, sa kanyang kalagayan, sa kanyang katayuan. Binigay niya ang kanyang dugo. Kaya kung mayroon, kailangan ko ng dugo, magdunit kayo! Magdunit kayo ng dugo. Ang dugo niya, makatao lang yan. Ngunit ang dugo ni Jesus Christ ay banal. Sa Kanya lamang ang banal na dugo. Amen ba? Sa ating Panginoon. Dahil kung walang pagbubo ng dugo, walang kapatawaran ng ating kasalanan. We are redeemed by the blood of Jesus Christ. Ephesians 1 verse 7 and Hebrews 9 verse 22. And then, sa banda ng Panginoon, sa kalagayan ng Panginoon, hallelujah, sa katayuan ng Panginoon, ay supplying the gospel. Huwag natin kakahiya ang ebanghelyo ng Panginoon dahil ay kaligtasan niya. Sabi natin, huwag natin kaya si Jesus Christ. Huwag natin kaya ang ebanghelyo ng Panginoon dahil kaligtasan niya.
man. Amen. I am not ashamed of the gospel of Christ. It is the power to God and to salvation to everyone that believe, to the Jews first and also to the Greek. Sa verse 17, for the just shall live by faith, Panginoon. Dahil sa pananampalataya, naniwala ko, Panginoon. Dahil bumuhay ako, Panginoon. Liliwala ang buhay ko, Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Amen. Puri natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Kaya establishing the church. Kaya nga ang pintuan ng kamatayan at impyerno hindi magwawagi. Dahil nandyan ang katayuan ng Panginoon. Nandyan ang kakampi natin. Nandyan ang tulong ng Panginoon. Ang kanyang church. Kaya huwag tayong hiwalay sa church ng Panginoon, di ba? Hallelujah. Amen ba? Dahil hindi magtagumpay ang pintuan ng kaaway ng diablo at ng impyerno. Amen. Ngunit, ano ang katayuan, ang banda ng kaligtasan ng tao, the human side of salvation? Ano ang katayuan natin? Ano ang kalagayan at gagawin natin? Una ay ang maging masunurin po tayo sa Panginoon. Amen ba? Ang katayuan mo, kalagayan mo, gagawin mo, maging masunurin ka sa Panginoon. Sabi mo, maging masunurin ako sa Panginoon. Amen ba? Maging masunurin ka ba sa Panginoon? Yan ang pagtitimbangin ng Panginoon. Maging masunurin ka sa Panginoon. Kapag masunurin ka, una, makinig ka. Pangalawa, sumampalataya ka. Pangatlo, magsisisi ka ng kasalanan mo. Kinakailangan apat, magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus Christ para mapatawad ang iyong kasalanan. Ang panglima, maging matapat ka hanggang kamatayan. Amen ba? Be faithful unto death and He will give you a crown of life. Amen po rin natin ang Panginoon. Amen ba? Ngayon po tayo lahat. Amen. Yan po mga kapatid. Ang huling caption po mga kapatid, para tayo ay tutulungan ng Panginoon. Lumapit na tayo sa Panginoon ngayon. Amen ba? The solution is lumapit sa Panginoon. Come unto me, all ye that are labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I make a lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Lumapit ka sa Panginoon at papagayin niya, maging magaan ang iyong kabigatan, maging magaan ang iyong mga problema. Hallelujah! Anong mga pangailangan mo? Ilapit mo sa Panginoon. Anong problema mo? Ilapit mo sa Panginoon. May karamdaman ka ba? Ilapit mo sa Panginoon. Mayroon ka kailangan sa Panginoon. Ilapit sa Panginoon. Hallelujah! Ang ating thanksgiving na ilapit na sa Panginoon. Ang kaluluwa na dalhin mo sa Panginoon. Lord, ilapit kong kaluluwa ko, dalhin mo sa iyo, Panginoon, na siya maligtas, ang aking pamilya, ang aking anak, ang aking mga sabuhay, ang aking kapatid, ang aking kaibigan, sila, Panginoon, ang aking kapitbahay po, Panginoon, na nilalapit siya, Panginoon, maligtas sila, hindi lamang ikaw, huwag ka makasarili, kinakailangan, hallelujah, may bunga ka sa Panginoon, may alay kahal sa Panginoon, idulog mo, hallelujah, ang iyong buhay, ang iyong kahilingan sa Panginoon, ang iyong mga kahilingan sa Panginoon. Let us come to the altar of God. And you will say, Lord, here am I, Lord. Hallelujah. Give me rest. Hallelujah. Ilagay mo ang yugo, ang pamatok ng Panginoon. Magaan lamang yan. Hallelujah. Huwag papagat, huwag mabigat. Dahil ang kabigatan mo, ibigay mo sa Panginoon. Hallelujah. Anong bigat man ang problema mo, pag-aanin ng Panginoon. Anong sakit mo, pagagalingin ng Panginoon. Anong problema mo, hallelujah, tutugunin ng Panginoon. Dahil siyang Diyos na kapayapaan. Diyos ng kaayusan. Diyos ng kagalingan. Diyos ng buhay na walang hanggan. Diyos ng kapangyarihan. Diyos, hallelujah, na nagbigay ng kalakasan. Sabihin mo, Lord, help I, Lord. Give me rest. Give me peace, hallelujah. Maging maayos na ang aking timbangan, Panginoon. Maging maayos na, hindi na sinungaling, hindi na mangdalaya, hindi mangloloko, hindi mangnanakaw, kundi matuwid lang mo, Panginoon. Here am I, Lord, hallelujah. Cleanse my hands, cleanse my mind, hallelujah. Cleanse my heart, oh God, and renew my thought, oh Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. Kung paano sinabi ni David, hallelujah, ang awit niya, create me, Lord, a clean heart, and renew our spirit within me. Restore unto me the joy of salvation, and take not thy Holy Spirit upon me, and uphold me with thy free spirit, O God. Salamat po, Panginoon. Ayasakala
Purihin ka po, Panginoon Lord. Purihin ka, Panginoon. Yasa kalabala, yasa kiya, yasa kalabala. Salamat po, Panginoon, sa paalaala mo, Panginoon Lord. Hindi ko sila sinasaktan. Ikaw ay nanumbat sa kanila. Ikaw nagsusulit ka ng budhi, Panginoon, upang baguhin mo ang kanilang lifestyle. Baguhin mo ang kanilang pag-iisip. Kung sila man ay kinukutahan ni Satanas, O God, kinaalipin ni Satanas, palayain mo sila, set them free, O God. By the blood of Jesus, you set them free, O God, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, let us pray. Pray to God. Kung mayroon ka mga pangailangan sa Panginoon, kung mayroong suliranin sa Panginoon, you must ask the Lord, and God will give you rest. And God will give you rest. Bibigay sa iyong kapayapaan. Amen po rin natin ang Panginoon. In the name of Jesus. Hallelujah, salamat pinagaling mo, Panginoon, sa Panginoon Pilumina. Hallelujah, sakit karamdaman, Panginoon, sa ubo ng kasasipunan naman, karamdaman, manalagdat man. Thank you, Lord Jesus, for their healing and recovery. Yasakala, malaya, sakiya, yasanda, hallelujah. Halabalaya, sakiya, in the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Gamitin mo, Panginoon, sa Panginoon, to win more souls in Jesus' name. Ganoon rin po, Panginoon, Lord, ang kalulong ito, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. I believe in the blood of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let the blood of Jesus, hallelujah, compel you. Let the blood of Jesus Christ cover you in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. With the blood of Jesus. Hallelujah. Lord, hallelujah. Baguhin mo po, Panginoon, Lord. Maayos ang timbangan nitong yun, Panginoon, Lord. Fill with the Holy Ghost. Fill with the Holy Ghost. Fill with the Holy Ghost. Hallelujah. Sakalabalaya, sakiyaya, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord, hallelujah. Lord, I pray, Panginoon, Sir Brother Nunay po, Panginoon. Bless, Panginoon, Panginoon, by the power of the Holy Spirit. By the power of the Holy Spirit, receive the Holy Sakalabalaya, Sakiyaya, hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, Lord, hallelujah. May department, Panginoon, sa Brother Ricky, Panginoon. Salamat po, binigyan mo siya ng trabaho, Panginoon, kung doktor. Naging matapat siya sa iyo, maging matapat sa kanyang trabaho. Ano man po, Panginoon. Hallelujah, maging maayos ang timbangan niya sa iyo, Panginoon. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord. I pray po, Panginoon, Lord. Brother, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Panginoon. Bless him, Panginoon, Lord. Hallelujah. Fill with the Holy Ghost. Fill with the Holy Ghost in Jesus' name. Fill with the Holy Ghost in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. I pray, Panginoon, as Brother Rimar, Panginoon, fill with the Holy Ghost in Jesus' name. Fill with the Holy Ghost. Hallelujah. Sige, pray natin sa Panginoon. Huwag tayong magmasid lang. Hallelujah. We are here to pray. We are here to worship God in Jesus' name. Amen and amen. And amen, amen. Bless Panginoon, Lord. Hallelujah. Si Brother Raul po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Bless him, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Ito po, Panginoon. Si RJ Peranak po, Panginoon. Mr. Adel, Panginoon, Lord. Baguhin mo siya. Na huwag sa maging makamundo. Huwag sa makikilig sa mundo ito, kundi maging masunurin sa iyo. Forgive him, Panginoon, Lord. The things that he has done upon him. This life mo, Panginoon. Cleanse, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, ganoon po, Panginoon, Lord. Si Brother, Panginoon, Richard Adonis, Panginoon. Delight, hallelujah, his servant to the Lord, and you will give the descender of his heart po, in Jesus' name, Lord. Hallelujah, nais niya po, Panginoon, abroad po, Panginoon, you will bless, Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, grant, Panginoon, his request in Jesus' name, amen. Fill with the Holy Ghost. Let the fire of the Holy Ghost, Panginoon. Let, hallelujah, good health, Panginoon, ang masakit karamdaman sa kanyang katawan, alisin mo, hallelujah, ang mga diabetes man, ano man, espiritu, masakit man sa puso, ano masakit karamdaman, lumayas, in Jesus' name. I declare healthy body in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Sige, pray to the Lord. Hallelujah, Panginoon, gamitin mo sa iyong kalawalatan in Jesus' name. Hallelujah, I declare, Panginoon, healthy body, Panginoon, step, Panginoon, sa dipol ko, Panginoon. Alisin ang high blood, alisin karamdaman man from head to foot. Let your healing flow upon her body. Yes, sa kalabalaya Sunday. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I declare your hallelujah, complete healing upon her body, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, hallelujah. Hallelujah po, Panginoon, sa life ng Rama, Panginoon, bless, Panginoon, in Jesus' name. In the name of Jesus, hallelujah, hallelujah. Sister po, Panginoon, Jane, hallelujah. Janet po, Panginoon, Sir Jenny po, Panginoon, bless, Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, complete healing, Panginoon, 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 Lord, hallelujah, hallelujah. Balingit po, Panginoon. Ang masik karamdaman from hito po, Panginoon, you can able, Panginoon, to help him, Panginoon, completely, Panginoon, from sickness and diseases. You will, Panginoon, Lord, eradicate all sickness and diseases. Hallelujah, in Jesus' name. The plague of sickness and diseases. Eradicate sickness and disease in Jesus' name. In Jesus' name.
In Jesus' name, be healed, Lord. Hallelujah, in the name of Jesus Christ. I declare a healing, Lord God, with the blood of Jesus. Amen and amen and amen. Hallelujah. Pray, Panginoon, Lord. Step, Panginoon. Hallelujah. Step, Panginoon, Lord. Alipas na rosaryo, complete healing, deliverance. Lord, alisin mga high blood, alisin mga karamdaman, mga prehento po, Panginoon. You can able, Panginoon, to replace the system of her body. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Let your healing flow. In Jesus' name. And amen and amen. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah.